Kaya salamat kuya at napadpad ako sa inyo ate. Dahil lalo pat nung dumating sa pagkakataon na alam naman po ng marami yun nung ako'y nagkasakit. Doon ko napatunayan na hindi ako iniwan ng kabisnes ko. Ako lang nilagang black. Opo. Ganun kami ni Bay. Kaya kung hindi talaga siya napunta dito, hindi siya napangaralan ng maigi nila kuya, nila ate, wala mga kabisnes, walay talaga kami ngayon ni Bay. Kasi wasak yung pamilya namin. Tsaka ano po yan, super tiyaga. Yes, Yes po. Super, kahit sabihin mo nang sirang plaka siya paulit-ulit, hanggat wala nakikitang pagbabago yan sa inyo, sa atin, hindi yan titigil ng pagsasalita hanggat hindi mo ginagawa at hindi nangyayari sa inyong mga buhay. Kaya maraming salamat sa ating Kuya Kabisnes. Kamusta ka, Mars? Mars, how are you? Mars, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang gabi, magandang hapon. Welcome to Mrs. KB Official. Yan mga Mars, thank you. Andito kayo ulit. Mars. Ika namin may iwan. Pero bago mo na, Mars, congratulations ka mo. Yes. Hoy! Ano yun? Your subscribers is going up. Wow! May level up na siya. Yeah. May 4,200 ka na Mars. Wow! Mars! At saka yung views. Yes. Oh, thank you po mga kabisnes sa inyong pong suporta sa Mrs. KB Official. At syempre sa mga susuport sa uli, ay darating pang mga suporta, thank you po sa inyong lahat. Salamat po sa mga viewers and subscribers. Syempre, pinapasalamatan natin si Ka-Business Official. Thank you so much po. Ganun din po sa mga sumusuporta kay Papa Dins TV. Thank you so much. At syempre sa Ka-Business Family, thank you so much. At syempre sa mga kagwang. Diba? Thank you so At much. kay Vera and Oy, Vera Alita! Pinaka! Oy! Congrats pala. Congrats Mars! Mars! Uy, ang swerte mo ha, Mars. Ang ganda ng pasok ng Mars sa atin, no? Yes. Diba, Mars? Dapat pala pangalan mo Mars. Mars, ang dami mo, biyaya mo. Hindi, bagay din sa Mars sa akin. Ano? Mars ang lucky ko. Very good, Mars! Ang galing mo daw ka pala dun, Mars. Mars, may napansin ako, Mars. Mars. Ang ganda ng Mars name, guys. Siyempre, kapag ang Mars na pinaka-pinuno natin ay maganda. Oh. So, nahatak tayong magaganda. Kaya gusto ko natabi kay Mars. Diba? Kaya nakaganon din ako. Kaya tumabi ako kay Mars. Pero may isa pati. Oh. Kailangan natin Di ba, kaya yan? Relax ka lang. Relax ka lang, Mars. At mga ka-business, baka napansin niyo po, wala si Mars Nika at ganun din si Mars Sedeng. Sila po ay may gampanin sa kanilang mga house. Charot. Oo, Alam syempre. mo kay ano? Ano? Si Mars Nika ay napalaka. Oh, napalaban saan? Sa labang. Yun! Napalaban silang dalawa ni Joy sa kanilang mga labahan. O, diba? Ganun din po, syempre, si Mars Sedeng ay busy po kay Boyen. Yan. Thank you po mga Mars, sa mga ka-business, sa mga bumati rin, syempre, ng aming 27th anniversary. Ka-business! Thank you so much po. Syempre, una sa lahat, salamat sa Diyos dahil sa 27 years namin pagsasama ni Mr. Ka-business ay ayan, sa pagtitiis, o diba? Sa pagtsatsaga, o diba? Pero ate, may nakita naman kahit 27,
Yung Lukso yan. Siyempre, alagang-alaga ng kabit. Diba? Mars, Mars, baka Sa- pwede humingi ng konting tip. Yes. Bakit ganyan ka pa rin kaganda? Oo nga, ang gaya naman. Samantalang ako, Mars, bata pa, pero pamulok na. Ganun, Mars. Sa'yo galing ni Mars. Ang hit nun, mangunsubi ka lang. Mars, parang yun nga nangyayari sa akin, pero pabulok hindi na lang. Hindi. Ganito kasi ako pagka na-stress. Parang ganun ko ba? hindi, joke lang. Hindi, syempre, sa alagang ka-business yan. Ayan. Syempre, sa mga anak na mababait at mapagmahal. Syempre, pagmamahal ng aking one and only Mr. Ka-Business! At syempre, mga Mars, meron tayong guest ngayon. Hulaan niyo kung sino sila. Sino sa mga Mars? Syempre. Inaamoy ako, te. Something fishing. Parang may letter S yun. Ano yun? Hindi, joke lang. Mga Mars, meron po tayong mga guests. Dahil sa 27th anniversary ng Mr. and Mrs. Ka-Business, syempre, hindi mawawala ang ating mga... Famous, te. Hindi. Ay, famous! Yes. Oo. Ibig sabihin, ano, te? Celebrity sila. Oo! Hindi ko makaka-autograph. Gwapo ba yun? Panigurado may gwapo doon. Yan, no? Sana ang mukha ni Robin ang gusto ko. Robin ano? Robin Padi. 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 Hindi, teka lang. Robin Padinig. Robin Padilig! Robin Padilig, Mars! Bakit hindi ka natitiligan? Hindi, te. O syempre, speaking of Robin Padilig daw, sabi niya, syempre, tawagin natin si Kagwang Boknay Official! Pogi yun. Pogi sigurado. O, diba? Mars! Si Mars Junjun! Yes! Ang ganda niyo pala. Oo, alam ko na po tayo ko. Mars? Mars. Mega! Ang cute mo pala! Mars, mega cute mo daw. Pwedeng ano? Ano po yun? Pwedeng kumis-isa lang. Naku! Isa lang, bo. Yari tayo nito! Yan naman. Oh, diba? Ayan po, si Miss Kiwi nakita ko. Happy anniversary, Miss Kiwi Official! Thank you, Kuya Buknoy. Thank you rin po. Thank you sa inyong dalawa ni Ate Menga. Yes po! Ay, Ate Dora! Ang pogi mo po pala. Ah, pogi. Ang Buknoy. Ikaw lang napagsabi niya. Sige po, Kuya Buknoy. Upo ka po doon. Thank you. Have a seat. Buknoy. Welcome sa Mrs. KB Official. Yes. Ayun, syempre, ang aking tatawagin, guess who? Guess who? Sino kaya? The who? Syempre, andyan din si Kagwang by Official. Sikat yan, te. Sikat. Sikat yan. Yan, sikat. Sikat. Sikat, sikat, Mars. sikat. Yun. Sikat. Ay! Ay! Mars, parang nakakabalan mo sa Oy, Kagwang, bye! Welcome to po. Mrs. Kate Official. Hello po. Buti naman at sinagan mo sa amin. Sana all may araw. Haba sikat. Thank you po. Sit down, bye! Kinakabahan si Bay. Tapos Yes. yung kagwa. Syempre, the next is Kagwang Bogi Official! Si Ana. Si na. The small but turbo! Pera si Kagong. Hindi ako si Kagwang! Hindi siya yung si Kagong Kwan. Pogi pa rin. Ay, hindi ako si Kwan. Si Tito Bubi. Ah,
Kung man talaga. Ay, Mars! May regalo pala. Oy, thank you so much. Mars! Bogi, thank you, ha. Mga Mars, ito pong aking kapatid na si Bogi. Yes. Mars Ay, Mars. Mas matangkad ka lang pala ng konti sa akin. Kalma lang. Bogi, yung pula, makapagkamalan ka nga. Agi. Pagkamalan. Thank you, Bogi. Siyempre, mga Mars. Yes po. Tatawagin ko ay... Pang malakasan yan ting tatawagin mo, Tia. Yun, no? Hindi ba yan si Captain? Captain! Dumbbell! Siyempre, si Kagwang Bornok Official. Saan? Kanya ka mali ka ng tinawag. Bakit? Hindi naman si Kagong Bornok nang dumating. Sino yan? Si Captain Romy Diaz. Inahit ko na! Hello po mga business! Kami studio. Siyempre, bati tayo. 27th anniversary ng ating KB. Wow! Business. Kagwang Bornok. Yes po. Salamat. Ay! Salamat at nag-effort ka kanya. Ate Bella! Kamusta? Sigla dito. Ayos lang po, wala pa rin po kamay. Hindi po ka na po, Kagwang. Kagwang Bornok. Hello mga kamars! Kagwang Bornok Official, thank you ha. Pakisabi din kay Mars today. ha? Yes po. Thank you so much. Di ba lagi tira pa, Te? Meron pa. Yun, no? Alam ko, Te, ano yun? Malalaki yun. Malalaki. Malaking ano? Malaking katawan. Andito na ako. Siyempre. Malaki din ang utak. Joke lang. Basta Kasi malaki naman. Mars. Ganda ko kasi. Sige, tawagin na natin siyempre si... Ang pinakamalaki daw. Yes. Yun, yes. Ang pinakamalaki. Yun. Pero... Malaki din, Te. Joke lang. Siyempre, tawagin natin si Kagwang The Mulag. Oh! May tawag ko, Te. Tanta, 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 Ayun po mga Mars! At Kagwang. magandang umaga po sa inyo lahat. Sobrang excited ko, no? Kagabi pa ako hindi nakatulog. Sobrang excited kasi siyempre, Mrs. TV Official. Yun, namin sa TV Official, maraming salamat sa... Parang suntukan tayo eh. Yan, si Bibira, At pasensya saka ka mo na. na. Bato. Nandito po ito itong Vera. Ayan. Sobrang excited Ba't na. ayaw? Alam mo, Pasensya na kayo mga Mars kasi ngayon lang ako nakarating sa ganitong mga okasyon. Sobrang excited ko. Baka gusto mo munang umupo. Upo ka muna, kuya. Maraming salamat sa inyo. Walang ano man. Kaya mo. Kasi napagod ka pagtakbo sa akin. Next! Tawagin na natin, syempre. Pang malakasan yun, Te. Oo. Pangmalakasan. Ang pilam nga ba? Italian yata. Syempre si Kagwang Estong Official. Palang araw sa ating mga kamars! Mars! Mars! Sabi ko sa inyo eh. Yes! Ate Mega! Ate Vera! At syempre sa ating regional Mars, Miss KB! Ang first ano ko sa inyo ni Kuya KB at ito po yung aming regalo ni Amaro. Sa'yo yung violet. At kay Kuya yung apple green. Yes, yun! Grabe na. First time ko maimbitahan sa ganitong napaka-special na araw. Actually, maraming special na araw. Siyempre, anniversary ng ating Kamars. Ang partner si Kuya KB. At siyempre, ito yung araw na kasama ko yung aking mga kapatid na kagwang. Bilang guest sa Miss KB Official Channel, Kamars! Ayun, grabe. Thank you very much. Thank you, to. Yes. Mana. Yes. O, tayo mga Mars. Siyempre. Kala mo hindi nakita mga parang mga tiktik ko ah. Parang
Siyempre, Bawal. mga Mars, bago ang lahat. May gagawin tayo. Tayo kayo, tayo. Ready na ba kayo? Opo, ready. Ready ha? Okay. Siyempre, ang intro natin ay lower. You're gonna lower. Lahat po ang nag-guess dito, kailangan mag-lower. Yes! Alright. Higher. Then, more. Okay? 1, 2, 3, go! Lower! Okay! Gravity. Asa sa tuhod ko? Sa tuhod mga Mars. Ito mga ka-business, mga Mars. Abangan nyo, lahat ng mga mag-guest sa ating Mrs. KB official. Paghandaan nyo po yung higher and lower dance. Thank you sa inyo mga kagwangsa. Pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon sa inyo. Akala mo alalayo no? Nandito na sa bahay. De, ganito. Mga kagwangs, ang ating gagawin ngayon, di ba yung wedding anniversary namin ni Ka-Business. Yes po. Ito ay, kumbaga surprise natin din sa kanya. Mga ka-Mars, baka hinahanap niyo po ang aming pinuno. Siya po ay kasama ni Papa Dins, may pinuntahan sila. Ganon din naman, wala din dito si Intoy dahil nagpaalam nga sila na sila ay magpapalaban sa paglulaba. Ni Mars, Nika. Yes. At lagi nga, nabanggit ko na kanina, wala din si Sedeng. Okay, ganito. May surprise tayo kay Kuya. Dahil 27th anniversary namin, Kuya, ka-business, surprise ako sa ito. At syempre mga ka-business, alam naman po natin na itong ating mga kagwang, sila po ay mga natulungan ng ating Kuya ka-business. Yes Tama? po. Yes. Kinakabahan na po, natahimik ang mga Mars ko! Di Mars, nag-iisip kami ng mga itatanong. Okay. So kayo, bye! Ano ka na ngayon? Tao pa rin. Ang tanong ko ba, ano na ang kalagayan ng isang babae? Isang bay ngayon. So far, so good po, ate. So good! Laking pinagkaiba na kaysa dati. Okay. Ang tanong ko ba, ano yung tumatak sa puso mo, sa isip mo, yung mga pinayo, yung mga natutuhan mo kay Kuya ka-business? Yung talagang naisasabuhay mo na ngayon. Marami po, pero yung pinakaano po talaga yung inalis sa akin ni Kuya, yung pagkabalat sibuyas. Ayun! Yan. Napakaganda niyan, Bay. Anong nangyayari sa buhay mo ngayon? Maganda po. Dahil hindi ka na... Balat sibuyas. Ayun. Very good. Ay, ako! Bigla ko nawala dun sa balat sibuyas, mga ka-business, ano? Yan. Totoo yun, Bay. Kasi pag balat sibuyas ka talagang talo ka talaga. Wala kang mararating po. Yun. Okay. Yun yung tumatak sa iyo sa mga pinapayo ni Kuya. sinasabi ni Kuya na huwag maging Balat sibuyas! At ito na ngayon si Bay Papaya. At syempre, Sky Advice Now. Next, Sky. Next. Ito kay Bornok. Yes, Barnok Official. Oh, yes. mga ka-Mars. Yan. Mga ka-business, mga ka-Mars. Ito si Bornok. May tanong ako sa'yo kay Bornok. Ano na si Bornok ngayon?
Ito pa rin. Ang kalagayan mo ngayon. Ayun, umano po yung kalagayan ko, mas okay po kami ngayon kasi hindi po gaya ng dati na kung saan po ako nagtatrabaho, kung saan ako pumapasok. Tapos minsan hindi ako nakakauwi bahay para magdamag na magtrabaho. Ano yung trabaho mo dati? Alam ng mga Nag-stay po sa Makati, sa contractions po. Construction. Ano po, builder, ganun. Mhm. Tapos nagbabiyahe po kahit saan lugar. So, Tracking. driver ka din. Tracking. Alam ko, pagka kayong dalawa, meron siyang lagi pinapayo. Opo. Yung ba'y nagagawa mo, ano yun? Ano yung Tumatak. sa puso't isipan mo yung mga sinasabi sa'yo ni Kuya ka-business? Ay po, yung lagi po sa akin na sinasabi ni Kuya na sa akin na bilang isang padre de pamilya, ikaw ang superhero ng yung ang asawa mo, ng anak mo, ikaw ang superhero nila. Siyempre, yun ang pinaka-importante din, yung huwag kang maging balat sibuyas. Yung sabi niya sa akin. Ikaw daw yung superhero ng iyong pamilya. Di ikaw si Captain Dumbbell, tama ba? Naging Captain Dumbbell. Okay. Ano na yung nangyayari sa buhay mo dito sa mga pinapayo sa ni Kuya? Nangyayari na ba sa iyong pamilya? Nagagawa mo na ba yung mga pinapayo ng ating Kuya ka-business? Opo, nagagawa ko po. Sinisikap ko rin po na talagang mangyari po yung gano'n. Yung lahat ng sinasabi ni Kuya. Dahil po napapaganda po yung relasyon namin ng anak ko, ng asawa ko, yan, si Mercedes. Pinagpapasalamat ko po yung kay Kuya. Siyempre, pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon Diyos dahil dumating kayo sa buhay ko yun, at naging kasangkapan kayo para maging mas maayos pa yung pamumuhay namin. Yan. Ngayon, meron pa ako isang katanungan. Ayan, si Kuya ka-business. Anong masasabi niyo sa kanya? Nanonood siya. Ayan, ayan. No. Kung sabi mo si Kuya ka-business, ano yung mapapangako mo at magagawa mo sa lahat ng mga sinasabi binibili sa ni Kuya na talagang magagawa mo, Kuya? Boy mo. Ayun, Yes, Kuya. Kuya, unang-una, ingat kayo sa pagmimisyon o sa biyahe kung saan man kayo ni Papa Dins. Ayun, lagi akong nandito para sa inyo at pinapangako ko lahat ng mga sinabi mo ay gagawin ko yon. At alam kong magagawa ko yon dahil wala kang sawa na palagi mo kami sinasabihan, kaming mga kakapatid na kagwangs ay hindi mo kami kinalilimutan lagi sa isip mo. Kahit saka magpunta, iniisip mo, pagbalik mo, ayan, bibilinan mo ulit kami. Hindi ka nagsasawa sa amin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami kasi nandyan ka para sa amin. Kahit na maliliit na bagay lang, ayan, pinapaalala mo. Tapos pinaninindigan namin yung laging din sinasabi mo na pag sinabi kong mahal ko kayo, mahal ko kayo. Yan ang umano sa akin. Dahil pag nagsalita ka, Kuya, pag sinabi mong mahal mo kami, mahal mo kami. Kaya ito kami, pag sinabi namin na, Kuya, mahal ka namin, mahal ka namin, Kuya. At hindi ka namin hahayaan na yung magagalit dahil ayaw namin yung sobra yung galit mo dahil ayaw namin may mangyari sa'yo. Yun lang po. Salamat, Kuya Bernok, sa iyong mga sinabi. At tago sa puso ko yung mga sinabi mo, Kuya Bernok. Thank you, ha, Kuya Bernok. At syempre, dito naman tayo kay Kagwang Bogi. Yes. Kagwang Bogi, kamusta ka na ngayon? Pwede mag-inom na siya ba? O, sige, inom ko muna. Malagpuan. Hindi. Natitense ka pa niyan, Kagwang Bogi. Hindi wala kasi message ka basis yun. Oh. Message ko. Chill lang, chill. Si Kagwang Bogi po, mga Mars, siya po yung aking pang-apat na kapatid. Siya po yung cutest. Cutest na kapatid, di ba? Very cute. Yan, single po yan mga ka-Mars. Baka meron gusto PM po sa akin. PM. Ako mga Mars. Ayun, syempre. Kagwang Bugi, may katanungan ako sa'yo. Ano po yun? Kagwang Bugi, kamusta na ang Kagwang Bugi ngayon kesa noon? Di ba?
So far, alright naman din. Yung kagwang bugi noon at ngayon. Anong masasabi mo ang pinagkaiba? Yung kuwan hindi na masyadong bugnutin baga. Oh, Kasi dati okay. moody talaga ako dati. Oo, totoo yun po mga kamars. Si Boogie, hindi namin siya mabiro-biro noon kasi sino man, wala. Kasi iba siya eh. Iba siya dati. Ano yung payo pala ni Kuya na tumatak sa puso't isipan mo na yung mga sinasabi niya sa'yo, pagpapayo niya na iyong ginagawa na ngayon? At may pagbabago na ngayon. Kaya yun nga, minsan nga di ba mga kabisis na nasasabi ni Coach na yun nga kay Utol Papa Bear, kay Bochok nun, medyo ano kami, na nag-work clock ba. Pero ngayon, talagang thank you very much, Coach. Yan. Grabe. I salute you talaga, Coach. Grabe. Ano yung yun nga sinasabi ko kanina, Hindi yung tumatak sa puso mo yung mga payo ni Kuya. Na naisa sa buhay Oo. mo ngayon. Yung pagiging mapagkumbaba. Yun. Yun na yung nakikita natin kay Boogie. Yun. Para alalayan mo rin yung sarili baga. Oo. Opo, kasi napapansin ko kay Kagwang Boogie, kahit minsan below the belt yung joke sa kanya, ano pa rin po siya? Tatawa. Tsaka nakikipag-ride on na po siya. Mm. Base po kasi sa kwento ni nanay, hindi po talaga siya ganun. Kahit si ate. Tsaka kwento ano, din yan. mapagmahal siya sa mga bata. Yes. Oy, Boogie ha. Salamat po. Siya kasi yung palagay sa maliliit. Oo, ma. Binibigyan mo masitkin na yung ayaw tawag. Yung, ano ba ito? Dashmel. Yung Dutch Mel, one man. Thank you kayo. Ayun. Salamat, Bugsa. Salamat. At syempre, maraming salamat una sa Panginoon Diyos. Yes. At sa'yo ni Kuis, tsaka ni ikaw mo. Ayan, si Kuya. Ano sabi mo kay Kuya? Basta guys, dito lang ako, dyan manggaw. Alright. Basta ingat-ingat lang guys. Lagi mo rin aalagaan yung sarili mo baga. At unang-una, thank you sa walang sawang suporta kay ate. Pambira. Kasi mula noon hanggang ngayon, pambira. 27 taon. Oh, diba? Thank you very much, guys. Love you, guys. Mama Chop Chop. Siyempre, ito. Okay. Thank you, Bugsa. Thank you at may sinusunod mo yung pinapayo ni Kuya. Yes, po. Ayan. Ato na ngayon, si Boogie. Official. Ayaw nga po mga business, pag Boogie official, baga naman mga ka-business, para sa ekonomiya. Thank you very much po. Tama, para sa kuya. Ayan. Siyempre, ito nang tawagin natin. Tawagin. Si Kuya Buknoy. Yes. Si Kuya Buknoy noon. Ano siya noon at ngayon? Noon, isang Maiksi lang Kuya na yan. driver. Okay. Isang heavy equipment driver. Di na napadpad, insert din napadpad sa ka-business official, no, sa ka-business family. Ay nagpasalamat ako ng napakarami. Sapagkat dito ko natutunan lahat ng mga iba't ibang mga bagay-bagay baga. Unang-una ang aking tumatak sa isip ko at dito nakapasok sa dibdib ko. Tinatandaan ko lagi kayo. Nakapasok sa dibdib. Oo, dito yan. Nakatatak yan. Ang sabi ni Kuya, kapag ako nagmahal, totoo, walang halong kaplastikan. Walang halang Ganyan si Kuya eh. Oo. Ano si Kuya, direct to the point, punto por punto si Kuya kung magsalita, mga ka-business. Kasi sa aming pamilya noon ay andun, sama-sama, no? Nagkasama-sama sa isang lugar. Pero tila baga yung pagmamahal ay hindi talaga lapat ang damdamin. Okay. Yun ang sa akin. Ako, hindi naman kami magkadugo eh, ni Kuya. Pero lapat, sabi ni Kuya, kailangan ilapat ang damdamin niyo sa akin. Kasi pag ako nagmahal, totoo. Yun ang natutunan ko kay Kuya. Kasi sa pamilya ko, hindi ko naranasan to eh.
Hindi ko naranasan yung mga business. O bagaman andun na magkita-kita, mustahan. Pero yung talagang ipapadama na mahal ka nila, dadamayan ka nila sa lahat ng oras, hindi ko naramdaman yun dito sa Ka-Business Family. Yan po ang totoo. Kaya salamat kuya at napadpad ako sa inyo ate. Dahil lalo pat nung dumating sa pagkakataon na alam naman po ng marami yun nung ako'y nagkasakit. Doon ko napatunayan na hindi ako iniwan ng Ka-Business Official. Yan ang sa akin. Kaya kung ano yung pagmamahal na ibinigay ni Kuya sa amin, sa buong pamilya ko, yun din ang isusuplit ko sa akin. Habang pagkaluban pa ako ng Panginoon Diyos ng buhay, dahil alam ng marami may taglay kong karamdaman, sana may awa ang Diyos na malagpasan ko ito. Oo naman. Mananatili ako dito sa Ka-Business Official. Yan po. Minsan, Salamat sa Panginoon. minsan ba sumagi sa inyo na pagdating ng araw ay iwanan din namin si kuya tsaka si ate? Siguro nung mga bago-bago pa ako, no? Pero habang lumalakad ang panahon na ang pagmamahal ni Kuya ay hindi nagbago sa amin, ganun din ako. So walang dahilan para aalis ako dito. Para ano? Yan po sa akin. Ikaw, Timengay. Salamat kayo, Buknay, sa iyong message. Natouch ako doon. Ito, naiyak na po mga Mars Mengay. Ibaw. Naging seryoso tayo, mga Mars! Kasi nakaka-touch, Mars, yung sinabi nilang lahat naman. Sa akin, sa akin na, Mars, tubig ka muna, Mars. Baka ako'y... Agyo. Mars, tubig muna ha. Yan. Relax lang, Mars. Ate Mengay, mga Mars. Ate Mengay po, dati kasama ko siya sa bahay. Ngayon, pero hindi pa, wala pa tayong nanonood ng channel, wala. Ano na ang buhay ng isang Mengay noon kesa ngayon? Na nasa Ka-Business Family na kayo ni Kuya Noy. malaking pinagbago sobrang, as in, malaki. Kasi kami dati, hindi namin natatamasa yung mga nangyayari sa buhay namin ngayon. At ang isa pa, noon kasi si Kuya, nung bago pa lang ko dito, takot ako dyan. Sobrang takot talaga. Bakit ka naman natatakot? May kinakatakutan. Hindi, si Kuya kasi magaling siyang mangaral. Sa pangaral pa lang niya, unang salita pa lang niya, parang kinakabahan ka na, ganun. Doon ako natuto sa kanya sabi niya sa akin, ikaw Mengay, pag pinagsasabihin kita, tumingin ka eyes to eyes, para mararamdaman mo na nakikinig ka talaga sa kanya, na pumapasok sa utak mo yung sinasabi niya. Yun ang sa akin. Sa tagal ko tumatak sa isip mo. Opo, sa puso ko din. Kay ate, si ate at si Kuya. Si ate na naging katulong talaga ako, promise. Hindi ako nasigawan, hindi ako napagalitan, hindi niya ako inuutusan. Yan po si ate kay Dia. Ang totoo po yun. Kapag alam kong nagagalit si ate, one time na na-late lang ako ng kasi may inaasi ka. Hindi mo siya maririnig na nagsasalita na, ba't ngayon ka lang? Tahimik lang yan, pero maya-maya, sasagot na siya, ganito, sabi niya, hindi pa kasi talaga Mengay po pangalan ko noon eh. Pagpalagyan na natin, Lin na lang, Lin, gano'n. Doon po tumatak sa utak ko na ang mag-asawang ito, iba po talaga ang ugali nila, sa totoo lang. Yung mga sinasabi nila na palautos, ganyan, hindi po, sa mag-asawa na yun, lalo na sa pamilya nila, mga anak nila, sobrang bait po talaga. Doon ko nakita yung pagmamahalan nilang tatlo, magkakapatid. Yan, si Budang po, promise. Hindi ako inutusan yan kahit kailan. Si David, si Boss Kay, si Boss Dave, hindi po yan mahilig mag-utos. Nakikita ko sa kanila yung pagbabanding bilang magkakapatid. Tapos yung pagmamahal nila sa magulang nila. Gusto ko rin po maging katulad nila yung pamilya namin. Sana unti-unti, kasi hindi naman po talaga tayo perfecto eh. Pero sila po yung huwaran. Sa kanila po namin nakita yung pamilya nila, ang ginagawa namin simbolo. Sila yung tinutularan po namin. Sa totoo lang, wala kaming ganito noon. Mag-asawa, mag-anak, yung mga anak niya, wala. Kahit saan kayo pumunta, gano'n, ganyan. Pero ngayon, simula nung sila napunta kami,
Ang mga anak ko po nagkaroon ng tungkulin sa church dahil kala ate at kay kuya. At lahat po kami may tungkulin na rin sa church. Malaki pong pinagbago, promise. Kaya kung sakaling sabihin nilang iiwanan namin sila ate ko, hindi po. Hanggang huling hininga namin, nandito lang kami kala ate. Sila na lang po ang magsasabi kung ayaw nila sa amin. Ganun po yung mag-asawa at ang pamilya ko nila. Lalong-lalo na pong mga bata. Ganun ko po ang mahal si ate at si kuya at lahat sila. Kaya sobrang proud kami ni Kuya Buknoy. Lalo na napatunayan namin na nagkasakit siya. Hindi niya po kami iniwan. Sinuportahan po nila kaming lahat. Maraming salamat sa iyo, Kuya. Kasi ikaw ang nagturo sa amin na maging maayos ang buhay namin niya. Maraming salamat kahit na minsan napagsasabihan mo kami. Tama lang naman po yun. Pero aminin ko po sa iyo, ya. Saludo ko sa iyo. Pati sa iyo, Te. I love you, Te. Wow, Mars Mengay talaga. Masasabi sabi ko nga, pag nawala ako ibibigay ko yung anak ko kay ate. Yun Walang po. gano'n. Huwag naman. Di ba? Oo. Malayo pa Ayun, lang. Mengay. Napaiyak ko din ako. Ate Mengay, pinaiyak mo ko. Kasi naalala ko talaga yung maliit pa talaga si Kia. Tinan nyo, 10 years old na si Kia. Ngayon nandito pa rin kami. Mano pa pag dumalaga po yan, di ba? So yung mga pinayo at mga binibilin sa inyo ni Kuya ay inyong naisa sa buhay na ngayon. Yes. Opo. Yun. Salamat kay Kuya Ka-Business. Kasi si Papa kasi po mga Mars, talagang ano po yan, ang kanyang pagmamalasakit sa ating mga kagwang, sa mga ex, ay talagang totoo. Kaya saludo po ako dyan sa aking asawa na yan. Na walang halong kaplastika, walang halong kemikal. Siya po ay talagang totoong nagmamalasakit at gusto niya talaga ang pagtulong niya ay merong nababagong buhay. Sinasagawa. Tsaka Thank you. Hindi siya Mars, hindi siya nagdadamot sa mga kaalaman niya. Sinishare talaga niya Yun, sa si Kuya. lahat. Tsaka ano po yan, super tiyaga. Yes, Yes po. Super, kahit sabihin mo ng sirang plaka siya paulit-ulit, hanggat wala nakikitang pagbabago yan sa inyo, sa atin, hindi yan titigil ng pagsasalita hanggat hindi mo ginagawa at hindi nangyayari sa inyong mga buhay. Kaya maraming salamat sa ating Kuya Ka-Business. Next tayo. Ito kay Kuya Damulag. Okay. Kuya Damo. Okay. Kinakay mo na ako, Mars. So, Chabaw. Ang bait mo ah. Kuya Damulag, anong gusto mo dito? Ito Tea na lang. or ano? Meron na po ako. Meron ka na. Mga kabisnes, si Kuya Damulag masyado na yata naging seryoso at kinakabahan. Natitense. Hindi naman kasi feel ko lang kasi yung mga pinapahay ko sa akin. Ngayon, anong tanong ko, Kuya Damulag? Kamusta na si Kuya Damulag ngayon? Sa ngayon po talaga medyo hindi pa sabi na basta malayo man talaga, iba na talaga ang pakiramdam ko. Yung balikan ko lang yung dati ko na puro pag-isip, puro lungkot sa buhay. Na kumbaga parang akala ko bagsak sa aking mundo. Na naisip ko na wala akong naging uwian na pamilya. Kasi laki ako na wala talaga na nagpapayo sa akin ng tulad ni Kuya. Na sinasabi na ni Kuya na dapat sa isang tao talaga mayroong pagmamahal. Kasi hindi ko po naramdaman yun sa akin. Puro puot ko kasi dati. Puro puot? Opo, puro galit yung nasa dibdib ko. Kaya, yun. Dahil sa kapayo ni Kuya, ang pinaka-natandaan ko na sinabi ni Kuya sa akin, sa dami-dami ng pinapayo ni Kuya sa akin, mga pagmahal, pagmahal sa kapwa, maging tapat sa sarili, ayun, sa mga maging totoo sa sarili, maging tapat sa kapwa. Paulit-ulit yung sinasabi at in-apply ko sa sarili ko na ano bang maging tapat sa sarili at mapagmahal sa kapwa, parang hindi ko naramdaman. So, sa tagal na panahon, yun na kung sabi ko, ano kaya ang ibig sabihin? Anong ibig sabihin, Kuya? Sige pa rin ang pahin ko yan, hindi siya tumitigil. Sa sasakyan, sa paglalakad, o sa anong bagay na itanin ko sa isip ko na
ano ko ba ito? Tao na ito ba? Kinukulit ako na parang ano. So, Ayun po pasok sa isip mo. Opo, na hindi ko naman siya kamag-anak. Samantala na hindi ko naranasan sa buong buhay ko, sa pamilya ko, sa mga tiyuhin ko, no? Kasi dami sa mga buong pamilya ko. Ito, hindi ko naman magalugo. Di ba? Bakit hindi ako binibigyan ng halaga? Di ba po? Sabi ko, siguro, kaya ako, kung napansin niyo po, ng mga nakaraan, umalis po ako. Oo. Hindi ako nagpaalam kasi sabi ko, i-ano ko talaga yung sarili ko sa labas para balik uli, para maramdaman ko talaga yung sinasabi ko kung anong pinagkaiba. So, doon ko talaga naramdaman na maging tapat ka sa sarili mo, yun, na kung anong mga ginagawa mo, tapos sa kapwa mo, huwag kang maging plastic, huwag kang maging balay sibuyas, huwag kang magsipagpatol, kanino yun, walang kwintang bagay. Mahalagahan mo yung sarili mo kasi iisa lang ang buhay. Yun talaga tandaan ko sa sinabi ni Kuya. So, naisip ko, pag nagkasakit wala ako, wala na. Samantala sila ni Kuya nandyan, kung anong problema ko, sasabihin sa akin nila. Papayuhan ka. Ayun, doon ko nalapat na irapat mo damdamin mo sa akin, ganito, para meron kang pamilya. Yun, dito na po ako ngayon, nasa naisip ko na kahit anong dumarating sa akin ng problema, wala akong naramdaman ng mabigat ng bagay kasi nandiyan si Kuya, si ate, mga kapatid ko. Mayroon po akong pamilya na inuwi. Yun, ayun. Kuya Damulag, sa mga sinabi mo, yun nga, ikaw na rin nagsabi na may malaking pagbabago sa buhay mo. Kung may tumatawag, so lang po mga kabisnes, palatas-tas mo. Ngayon, Kuya Damo, andyan si kabisnes sa harapan mo. Nanonood siya ngayon. Anong sasabihin mo kay Kuya sa katayuan mo ngayon dahil mayroong pagbabago kesa noon? Dahil sabi mo nga, si Kuya kabisnes ay sobrang makulit, paulit-ulit sa mga payo sa'yo. Anong sabihin mo sa kanya? Kuya, Kaya, kung saan ka ngayon, alam sa'yo, dahil sa'yo talagang nalinawan ako sa mga pagkukulang ko, pagkakamali. Bago na nagkakamali ako ng maraming bisi sa'yo, wala kang kailangan sinanggap ako at hindi ako nakarinig na kung ano sinasabi mo. Kundi puro lang yung pagmamahal. So, ingat ko kayo dyan sa inyong pag-mission, Papa James at Kuya. Dito lang po, talaga Kuya, kahit ano man ang handa po akong baguhin sarili ko. Yun, salamat sa iyo dahil nabago ng aking damdamin, yung aking isip at napalik yung pagmamahal sa ating Panginoon. Nawala na kasi din ako ng parang hindi po kasi ako na mayroon tayong Panginoon po. Pwede matigdag din. sige, nagtago mo. So, masasabi mo ba kay Kuya na hindi mo siya iiwan? Ay, malabo, O hindi na. aalis ka rin? Hindi po. Kahit na anong mangyari siguro sa akin, baka hindi niya po. Kahit na kakaunti, wala pa akong iniisip na aalis sa kabisnes opisyal. At siguro, dahil nga, doon na yung sinasabi ko dito, pamilya ko dito na rin ako natatapos. Matatapos? Tapos ng hininga. Huwag mo natapusin. Wala pa nga Kasama kasawa eh. lalakbay Wala natin. ka bang pang 11 damo? Wala. Sampo pa lang. Nakasampu na ba siya asawa? Sabi niya. Angat pa Oh my lang God. mga kamars. Next, syempre ito. Ito, Lakay. si Kuya Estong. Ako na. Ako pa yung huli. Agid. Ano muna Taste ina? muna. Mga kamars, siya yung yung nakasama namin noong pa, no? Nag-sewing machine kami, 17 years old si Estong. Yun nga, mga kamars, alam niyo na yung naging kalagayan niya noon. At eto na siya ngayon. Ayaw. Siya po ay hapon na. Ay. Yes, yun mga kamars, mga ka-business. Sa akin is napakalaking bagay talaga yung marunong tayong tumanggap ng mali at magpatawad. Kasi yun yung narinig ko kay Kuya na napakaikli ng buhay sa mundo. Bakit mas pipiliin mong pamahayin yung galit, inggit dito sa puso mo kung pwede ka namang tumanggap ng pagkakamali at magpatawad yung mga business. Isa yun sa mga itinanim ko talaga na sinabi sa akin ni Kuya. At bukod doon yung mga itinuro na siya, hindi lang sa emotional, spiritual,
talagang kumpleto po lahat. Lalo na ako rin is medyo nung mga panahong hindi pa ako nakakabalik dito is nakalimot ako sa ating Panginoon Diyos at talagang siyempre sariling desisyon ko lang kung ano yung gusto kong gawin, nagagawa ko. Hindi ko alam kung nakakabuti ba yung para sa akin. Pero ang katotohanan is nakakasama pala ng sobra. At saka yung mga hindi ko agad iniisip yung mga mali kong desisyon na pabigla-bigla ako ng desisyon. So, nung dumating yung pagkakataon na nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, at siyempre si Kuya ay sumingi din ng kapatawaran sa akin, hindi ako nagdalawang isip para tanggapin yun at aminin ko din yung pagkakamali ko sa kanya. Napakasarap po sa damdamin nyo na ang bawat isa sa inyo ay talagang napagtanto nyo po kung saan kayo nagkulang at yun po yung gagawin yung tulay para hindi na po ulit mangyari kung ano man yung nagawa yung pagkakamali at pagkukulang yung mga nakaraang panahon na magkasama kayo. So sobrang yun po yung aking hindi malilimutan sinabi sa akin po yun na bakit ko papamahayin yung galit ko kung pwede namang magpatawad. Napakaikli ng buhay natin dito sa mundo. Piliin nating magpatawad at magmahalan tayo. Ganun lang po kasimple yun at napakasarap po sa pakiramdam na nung humingi ng kapatawaran sa akin si Kuya is talagang ramdam na ramdam ko po. At ganun din naman ako na tinanggap po yung kapatawaran niya at humingi ako ng kapatawaran sa kanya. Kaya yun, sobrang ansarap po sa pakiramdam. Ako po kasi yung tao talaga napaka-negatibo mag-isip nung mga nagdaang panahon dahil siguro sa environment ko na nakakapag-desisyon ako at puro negatibo yung iniisip ko at pag may nasabi sa akin ng isang tao is sobrang balat sibuyas ko at napakataas ng pride ko na hindi ako marunong humingi ng kapatawaran ng panahon na yon. Pero dahil sa sinasabi sa akin ni Kuya na masarap sa puso yung magpatawad at aminin mo yung pagkakamali mo, yun po yung talagang sobrang natouch ako sa sinabi ni Kuya. At syempre, isa rin si Kuya kayo sa nagbulat ulit sa akin kung paano humingi ng kapatawaran sa Panginoon at syempre magsilbi sa Kanya. Kaya thank you very much sa buong pamilya, talagang grabe. Ako kung nasaan na ako ngayon, marami ng pagbabago at marami na ako na-realize sa buhay ko. Lalo na sa pagiging balat sibuyas, pagiging mataas yung pride, at pagiging mababa yung loob. Kaya andon unti-unti kong napapagtanto at inaaral yung mga tamang gawi dahil sa mga sinabi sa akin ko ng mga payo niya. Kaya thank you very much talaga Kuya Ate. At malaki yung impact niyo sa buhay ko habang buhay nang nandito yon, habang buhay ko na kayo ipapasalamatan. Mahal ko kayo at ang buong Kapamilya Business. Thank you very much. Yun to, nasagi ba sa isip mo minsan na makakabalik ka pa ba sa ka-business family? May mga time na parang yung nababanggit ko sa sarili ko na sama kabalik pa ako pero hindi sumagi sa isip ko. Parang gusto ko na, parang nag-aantay talaga ako ng pagkakataon. Kahit merong katiting na makita ako na gusto ako muling tanggapin pero mas malaki pa doon, kumbaga sobrang open yung door niyo na tinanggap ako muli. Pero hindi sumagi sa isip ko na makakabalik ako kasi syempre andun yung hindi ko tinatanggap ng positibo yung mga nangyari. Because puro negatibo pero nung muli kami nakapag-usap ni Kuya, doon ko na-realize na yung sinasabi ko sa akin lagi na pag nagkaroon ng isang pagsubok, huwag mong tanggapin ng negatibo yan, kundi tanggapin mo ng positibo palagi. Kasi hindi naman ibibigay sa iyo ng Panginoon kung hindi mo kayang alutasin. Wow, yun. Ngayon po, andyan si Kuya. Anong sasabihin mo sa kanya? Ano yung mapapangako? Hindi, kasi pangako minsan, hindi ba niya? Yes. Ano yung sabi mo, napapako. Oo, yun. Isa kasi ang pangako ay napapako. Pero ngayon, andito si Kuya sa harapan natin. Ano sasabihin mo sa kanya na, kumbaga, Sa loobin ng puso. oo, yung bang tumatak sa puso mo na
kahit kailan, kuya, ikaw ay naging mabuti sa akin. Yes. Hindi ko makakalimutan yung, ayun, may mga ganung bagay tayong gustong sabihin sa kanya eh, di ba? Sa akin kasi simula pa lang yung kabutihan ni Kuya, ang ganda. May mga pagkakataon lang talaga na namamali ako ng pagtanggap at desisyon, pero sa lahat ng turo niya na talagang at may papangako ko sa kanya, siyempre kung matatandaan nyo mga ka-business, ako yung sinabihan ko na pag nung nasa sewing machine pa ako yung talagang nakikinig sa kanya. Dalawa na lang kami sa shop na nagbobolahan, kumbaga yun sa akin napapangako ko. Ako andito lagi na makikinig kung ano man yung gusto mong ipaunawa at ipaintindi sa akin, at yung mga pangaral mo talagang para sa akin, hindi naman para sa iyo kasi yung mga pangaral mo talagang halos para sa akin, ganoon din sa mga anak ko. At nangangako ako kung saan man tayo makarating, andito lang ako. Kung magkaroon man ako ng bagong pamilya, kasama dito yon. Thank you very much talaga. Siyempre, yung ating, sa lahat sa ating hanggang dulo. Literal na hindi na kayo mawawala, nandito na kayo sa puso't isip ko, kasi kayo yung nagparamdam sa akin kung paano mahalin ng walang Hinihinging kapalit. walang walang reservasyon. Bigay tulong mo. At hindi lang doon dahil hindi kayo nagtitipid sa anumang kaya pangako ko, nandito lang kami lagi ng mga bata hanggang makinig sa lahat ng mga pangaral mo sa akin. Thank you very much. Yung touch ko doon, Tong. Kasi talagang sa totoo lang, hindi ka sumagi sa isip ko. At saka noon, ayaw ko nang sagihin pa sa isip ko na makakabalik si Eston sa bahay. At alam, siguro din ng mga marami na yung di ba na Tong, yung paghihiwalay natin doon talagang negatibo talaga. Sobra. Kaya Tong, salamat ng marami. At yun nga, nagkaroon tayo ng, reconcile ba tawag? Reconciliation. Yun. Salamat ng marami Tong. Dahil yan kay Kuya. Yes po, sobra. At syempre, ang ating mga Mars hindi gusto itong mga to eh. Kasama ba kami, te? Kasama kayo dito mga Mars na nahihimik kayo dyan. Oh, di ba? Tahimik kayo Kala mo dyan Ate Vera. Ikaw dyan. Sobra kasi seryoso eh. Oh, di ba? Ano po, natatouch lang kami sa mga sinabi Yes. lahat nila. Kasi talagang hindi... Teka, hindi pa ako nagtatanong sa inyo. Mars! Bibigsak agad siya. Dili, ma. Oh, ito. Oh, sige. Ate Vera, anong masasabi mo sa buhay mo noon at ngayon, Bill? Po. Unang-una po, napakalaki talaga. Yun yung salitang malayo na pero malayo pa. Yung tinatahak namin ngayon ng buhay. Pero napakalaking pagbabago po talaga kasi unang-una po, noon halos talagang magtrabaho man ako said-said eh. Said-said kasi unang-una, nasa Quezon pa kami, umuupa talaga kami ng bahay. Lahat talagang totally ako, pag magkasakit ako, wala talagang lumilingon sa akin kasi nga unang-una doon, mga kaibigan lang ang meron ako, walang pamagay. Sorry po. Tapos, pangalawa, nung may tindahan kami, yun, syempre, at akong kumita. Paspas ako sa pagtitinda, pamimili, pagluluto, yun, paspas lahat. May time pang pumupunta kayo doon, te. Alam niyo yun at ramdam niyo na parang feeling ko yung nasasayang yung oras ko. Kasi totoo po yun, alam ko na ramdam niyo yun na may time na naiinis ako kasi magluluto pa ako ng ganun eh. Tapos may bisita ka. Tapos mag-vlog. Opo, alam ko na ramdam niyo rin yun. At saka may time po na inaaya niyo ako sa church. Talagang yun ang unang naiinis ako nun. Kasi para sa akin nun, yung time na yun Mahalaga sa'yo.
kumbaga talagang porsigido ko sana na may marating sa buhay kasi kumbaga yung nakaraan nga namin dito talagang dumaan kami sa walang makain, totally walang makain. Kumbaga, doon pa lang sa Quezon City dito noon ay naging ano na siya eh. Nasubukan na ng manghingi kung kanino. Opo. Yun, napakalaki talagang pagbabago mula nung nakuha ulit ako na pinagbigyan na dito na kami ni Lito. Sobra te. Kumaga naranasan niyo yung ganoon, ngayon, ano na ang nararanasan ngayon ni Ate Vera, di Ano ba? po, malaking pagbabago po kasi sabihin mang natin na dito po sa bahay ng ka-business house, ako nagtatrabaho, hindi ako tinuring na katulong. Unang-una, yun sabi ni Ate Mengay na walang nag-uutos. Totoo po yun na kusa kang magtrabaho kasi kung tutusin, alam mo yung linya mo na dito ka magtatrabaho. Ikaw na lang ang kusang gagawa, kikilos. Wag mo nang antay utusan ka kasi wala namang mag-uutos Hindi ka dito. nag-uutusan niya. Yun. Ganun po dito mga Kumbaga alam business. na daily routine mo, araw-araw, yun at yun pa rin. Kaya Opo. yung sinasabi nila, may nagsabi na Ginagawang ginagawang katulong, utusan kami, sorry. Naalila. Yun, alila. Hindi kami po ganon. Kasi nakakapagpahinga kami ng matagal, katulad nito, paupo-upo lang kami. Di ba? Yes. Kami. Tsaka usap pong nagsasabi si ate, si kuya sa mga bata na, ate, pwede ka magpahinga dyan. Walang paspasan ng trabaho dito. Te, tama na yan. Hapon na, gabi na. Te, bukas naman yan. Hindi naman nagmamadali ang gawa na yan. Yun, ganun po dito. Kaya, napakaswerte ko po bilang hindi ko naman matatanggi ang kasambahay. Totoo naman po mga business. Yun naman ang talagang kasambahay. Kasi nasubukan ko rin magkasambahay sa iba. Iba-iba po talaga. Kasi pag namasukan ko po sa iba talaga yung pasok mo ng umaga hanggang sa pag-uwi mo, paspas talaga yon, gagawin mo talaga lahat ng gawain. Lumagpas ka man sa oras ng uwi mo, pag hindi mo magagawa, gagawin mo yon hanggang sa magagawa mo. Ganon po kasi sa iba. Kaya dito po napakalaki pong pagbabago. At syempre po, napakalaking pagbabago lalo na po ngayong tinulungan kami, pinagkalooban ng isang YouTube channel. Unang-una po namin pinagpapasalamatang mag-asawa ay yung pagpasok ko po sa kawan. Yung Kasi na po silang ganap na Iglesia ni Cristo. Yes. At proud kami doon sa iyo, Ate Vera. Yes. Sa totoo lang po, nanging-istab yan si Ate Vera na. Spectacle pa eh. At ano yung tumatak sa iyo nung pagpapayo ni Kuya? Na, yung talagang, alam ko kasi si Kuya sa kanila hindi talaga nangimik. Kumaga walang sinayang na sandali, oras, Kuya sa pagsasalita sa kanila, pagpapayo sa kanila. Ano yung naging pagbabago, Ate Vera? Hinani mo ba yun? Yung mga sa kabila ng maraming pagpapayo sa iyo ni Kuya? Sino ba kumanik? Ikaw ba o si Kuya? Ako po, kami ni Lito. Kasi ang unang-una pong tatakbo sa puso ko na i-apply namin ngayon ni Lito ay ang gawin namin, ang i-center namin ang Panginoong Diyos sa aming mag-asawa. Kasi hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat, ng karamihan, na maya't maya po ang away namin dati ni Lito. Bawat kibot po, away. Bawat kwento, kahit nakukwentuhan lang po kami, pag may nabanggit po kaming nakakasaling sa aming damdamin, away na. Tsaka pangalawa po, yung pagiging balat sibuyas talaga, sobra pong nakakatulong yun sa karamihan. Yun po ang talagang tumatak po sa amin. Kaya salamat Kuya. At saka Siyempre, salamat din sa iyo, Ate Vera. Kayo ay nakinig ni Kuya dito. Dahil, talaga niya si Kuya dito, talagang, kung ang para sa kayo ni Kuya, talagang, ilapat mo damdamin mo sa amin, Perito. Diba? Dahil, diba? Kayo rin ang aanihan. Hindi si Kuya. Ang bawat pagpapayo ni Kuya,
Siya lang yung kasangkapan. Kumbaga kayo at sa inyo mangyayari yung pagbabago. Kung gusto nyo gawin, di ba? Yan mga Mars! Siyempre! May alis na daw. Excuse daw, Ted. Mars, yung ganyan. Ito. Po mga Mars, yun nga, nakita na natin si Ate Vera ay sumahod na. Sinagawa ka dito. Teka lang, stay ka lang dyan. Diba? At syempre, salamat sa Panginoon Diyos na ito na. Ito na ang Lito at Vera. Napakalaki! Ay, totoo yan. Napakalaki naging pagbabago ng kanilang buhay. Yan. Syempre, salamat sa Diyos, no? Syempre, dito tayo. Ladies and gentlemen, please welcome. Mars Junjun! Mars Junjun! O, diba mga ka-business, mga Mars? Ano si Junjun noon at ngayon? Ano ang naging pagbabago ng Junjun noon at ngayon? At ano pa ang tumatak sa puso't isipan ni Junjun ngayon sa mga bilang pagpapayo, bilang sa kanila ni Kuya, kumbaga paggagabay, meron ka bang naisagawa ng Jun? Meron na bang inaan si Junjun ngayon? Nasasabuhay mo na ba, Junjun? Si Junjun po kasi noon, alam ko naman, ang panood naman din ng mga viewers na talagang, alam niyo na yun, the way mag-dress, di ba? Isa talaga yun sa, binago din sa akin talaga ni Kuya, nila ate, na wag ganun ka, ano ba tawag dun yung, ganun ka showy. Karibili. Oo, karibili sa, sa the way magsuot. At saka si Junjun po kasi talaga, alam po yan ni Bay, na palasagot po talaga ako. Okay, ano nangyayari kay Junjun ngayon sa buhay ni Junjun? Ngayon, ang binago talaga, isa yun sa binago sa akin ni Kuya kasi, Nagbago ba? nagbago kasi, Nagbago pala mo. kasi pagka nagsasalita si Kuya kasi agad akong nasagot. Ngayon hindi na po. Isa nga din yung pagiging balat sibuyas talaga. Wala na. Wala naman na kasi dati isang Ano beses sa na kailangan mga kamars, mga kabisnes? Ano ba yung sinasabi balas si Buwis? Baka kasi hindi alam ng iba. Yung ano po, yung balat sibuyas is kapag pinagsabihan ka, tatampo ka na natin. Parang Parang hindi ka na, Maramdam. hindi ka na, iinip. Tapos, wala na, pag kinausap ka na, ganun ka na, Teo. Sasama na yung sa Timingay po yun. Ako, ganun ako dati. Hindi ko ba hindi tinatanggap? Opo. Pagkakamali. Maramdamin. Hindi ba Tsaka yun yung kasi isang beses kasi, di ba doon kami noon ni Nika. Bali, hindi naman si Kuya sumigaw, yung parang mataas lang yung boses ng tono ng boses ni Kuya. Which is, parang na-shock ako. Yung baga naiisip niyo parang Pinapagalitan, si oo. Kuya para sinasaklawan kayo Opo. mga ganung bagay. Pero hindi naman pala kasi, grabe talaga yung iyak ko nun kasi parang na-shock din ako ba, parang nabigla ako. Tapos, paglapit ni ate, sabi niya, ano daw nangyayari, bakit iyak ako nag-iyak ganun. Tapos sabi ko, yun nga, naano ako ni Kuya. Sabi niya, Ano? okay yun! Parang nangatasan ng boses ba? Napagsabihan or napagalitan. Hindi naman kasi talaga yung napagalitan. Sige, sige. Parang mataas lang yung boses ni Kuya yun. Oo. Tapos? Which is, pagdating nga ni ate doon, ganun nga yung nagtanong si ate sa akin. Tapos sabi ko, yung tinatasan ng boses ni Kuya. Tinawag agad ni ate si Kuya, tapos sabi ko, na hindi man ako galit. Sadyang ganun na daw talaga ang boses ni Kuya. Yun. So, yun, isa na din yun sa talaga sa akin na pag napagsasabihan, kasi talaga ako hindi ako madaling yung umamin sa pagkakamali. Hindi, isa yun sa tinanggal talaga, totoo yun. Magwa ka ba tayo natin pera? Kung pagka si Junjun na ay hindi siya tumatanggap ng kanyang Pagkakamali. Yun, isa talaga yun sa tinanggal din sa akin ni Kuya yung ganong bagay nila ni ate na matuto kang umamin sa mga pagkakamali mo, tanggapin mo yung pagkakamali mo. Yun yung binago sa akin talaga ni Kuya, yun yung ate. Tsaka, yun, sa pagsasama rin kasi namin ni Bay, sobrang laki ng pinagbago. Dahil sa mga payo, kasi may mga bagay na private na lang po mga ka-business, mga pinapayo sa amin ni Kuya, na gampanin bilang
isang asawa na Yes. dati hindi ko naman talaga nagagawa. Okay. Yun yung isa sa nagpatibay sa amin ni Bay. Yan. Nagtatak Kumbaga yun ang pinaka-secret, okay? Yes. Sa pagsasama na... Ako ituro. Ano? Then, John, ano Yun, naman? na naging matatag kami ni Bay dahil sa inyong ate, kuya, na mga payo niyo sa amin, lagi lang na lang namin sinasa puso talaga. Kumbaga nakinig si Junjun. Kaya, salamat Jun ha. At pinagpapasalamat ko naman sa inyo yun. Ano ang buhay ng isang Junjun ngayon? Ay, opo, sobrang laking pagbabago mga kabisnes. Alam niyo po kung bakit. Dati kasi nung nasa Bukidnon kami ni Bay, although may trabaho si Bay, hindi ko napapadala ng pera yung tatay ko talaga. Hindi, kahit si Bay hindi niya nabibigyan yung papa niya ng pera para makatulong. Unlike po ngayon na nandito na kami sa KB house, yung buhay namin hindi man kami mayaman, pero nakakatulong na kami sa mga pamilya namin. Sa tatay niya, sa papa ko, sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko, pagka nangailangan nakakapagbigay na ako. Hindi talaga katulad dati mga kabisnes. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko kila ate, kila kuya. Kasi wala kami ngayon sa kinalalagyan namin. Imagine niyo hindi namin lubos maisip makakapag-cash ng motor. Yes. Isa talaga yan sa sobrang pinagpapasalamat ko po talaga mga kabisnes. Kasi dati, umuutang lang kami ng motor. Tapos babalik pa namin kasi hindi na namin kayang bayaran. Opo, lang din. So, nahahatak lang din. Unlike po ngayon, nakakabili kami kasi, although second hand, pero sariling pera namin mga kabisnes. Yun ay pinagpapasalamat ko talaga kila ate at kila kuya. Higit sa lahat, na ikasal kami ni Bay, mga kabisnes. Dahil ko kila ate at kila kuya. Sa tulong ko nila. Kasi ang tagal namin pinangarap yan mga kabisnes, ilang taon kami nagsama ni Bay. Pero hanggang plano lang talaga na hindi namin magawa-gawang maikasal. At higit sa lahat po, mas nakilala namin yung Panginoong Diyos. Yung sentro ng sasama namin ni Bay. At, kabalik ko po. Oy! Ang sweet naman dalawang ito. Pinainom ng gamot. Hindi kasi kung hindi naman talaga hindi rin napunta si Bay dito. Malamang sa malamang, hiwalay na rin ulit kami. Malamang sa malamang, kasawa rin ng foreigner ngayon. Hey, Hindi ako mahilig sa foreigner. Sana. Hindi Ay, practice ibig talaga. sabihin, kumbaga, nung nagtitinda si Bay ng saging, totally Hindi, alam naman kami naman, pero laging nag-aaway talaga. Kahit sa video ko lang, hindi kami magkasundo. Ibablock na lang yung isa't isa. Ibablock ang isa't isa, tapos na-open ko naman yung Hey, account di ba niya. alam mo? Si Junjun din. Oo, nailig Kasi ka pag sa nagpapadala siya ng pera, Oo. sa akin niya inaano para ipandigas kay Junjun. Ito yung mga verso. Di ba? Oo. Grabe sila. Friendship po namin, tinan niyo, ang tagal na. Opo, nasa probinsya pa po kami. Kasi binablock ko siya. Binablock niya ako. Pero ang ginagawa ko naman, na-open ko account niya. Ako lang nilagay yung block. Opo. Ganun kami ni Bay. Kaya kung hindi talaga siya napunta dito, hindi siya napangaralan ng maigi nila kuya, nila ate, wala mga kabisnes, walay talaga kami ngayon ni Bay. Kasi wasak yung pamilya namin. Tsaka, ayun thank you so much talaga sa inyo ni kuya. Sobrang laki ng binago niyo sa buhay namin. Kung hindi niyo po kasi kilala sila kuya, si kuya po kasi pag nagalit po yan, saglit lang talaga. Minsan 30 minutes, isang oras, wala na yan. Si ate naman po, nag-lobat na po siya. Ngayon, pasensya na mga ka-business, mga kamar. Naloban ang ating camera. Malubat po. Ayun. So yun na nga po, si ate naman po, pag nagalit naman po si ate is, lang po siya, yayakapin mo lang po yan. Wala na. Tunaw na yung niya, galit yung mga kabisnes. Tunaw na yung taba. Hindi totoo naman kasi nasubukan ko na po yan mga kabisnes. Kaya, salamat sa inyo ate, kuya, no? Yes po. Mahal na mahal namin kayo ni Bay at hanggang dulo, hindi po namin kayo iiwan. Baka pag wala lang ka-business o pizza, iwanan niyo na kami. Naging natin dati, Tina, kung wala na yung YouTube channel, is gagawa tayo ng... Kung laos na, wala nang YouTube channel ang ka-business. Gagawa tayo ng negosyo or kung paraan na mabubuhay tayo nila. Hindi na nakakabit eh. Basta kakain lang tayo ng 3 beses sa araw. Okay lang yun. Yun, syempre, yan, thank you Jun ha. At sa mga kagwangs, thank you so much sa inyo. Thank you, Mars! Maraming salamat
salamat po mga ka-business, mga Mars, sa inyo pong patuloy na suporta po sa panibagong channel na ito. Yes. Maraming salamat po. Siyempre, kay ka-business, happy anniversary sa iyo. At sana humaba pang ating anniversary hanggat buhay tayo ay tayo pa rin. Oh, nice. Paghiwalay man tayo ng ayoko maghiwalay eh. Yung kamatayan, ayoko na maranasan yun. Kasi hindi ko kaya yun. Kaya pa, I love you so much sa iyo. Lagi ka mag-iingat at sana patuloy pang lumago ang Ka-Business Official sa business. Patuloy pa Papalin's TV at ang mga YouTube channel ng ating mga kagwangs. At syempre kay Lito Atlera. Thank you so much po. At syempre po yung kay Mom. Yes. Mrs. KB Official. Thank you so much po sa mga nag-subscribe. Thank you. Mga viewers. At sa hindi mo mo nag-subscribe. Yes. Na po Okay, thank you po. Thank you po sa ating sponsor. Geng. Ma'am Lulu. At thank you so much din sa ating naging merienda. Kay Tita Lolo Ole, yung chocolates ng mga cookies. At syempre sa ka-business ito, mga juice. At saka yung cake po nila Mrs. Ka-Business anniversary nila kahapon ay Tita ng Hong Kong. Maraming salamat po. Thank you po. Yan, magbabalik muli sa susunod na episode ang Mrs. KB Official! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! Lord!